5 taon siyang naglinis ng bahay sa Europa, namuhay sa maliit na sahod at pangungulila. Ngayon, pagmamay-ari niya na ang isang kumpanya na nag-import at nag-export sa buong mundo. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, alam ko na ang ibig sabihin ng hirap. Sa aming maliit na bahay sa Tondo, Maynila, 5 magkakapatid kami na nagkakasya sa iisang kwarto. Si nanay ay labandera, si tatay naman ay construction worker. Halos hindi sapat ang kinikita nila para sa aming pangaraw-araw na pangangailangan. Naalala ko pa, 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako para magtinda ng kakanin sa palengke bago pumasok sa eskwela. Pagdating sa gabi, ako naman ang nagbabantay sa tindahan ng gulay ng kapitbahay. Ang pangarap ko lang noon ay makatapos ng pag-aaral, makahanap ng disenteng trabaho para matulungan ang pamilya ko. Pero ang totoo, parang napaka-imposibleng mangyari. Ang tanging nakikita kong daan ay ang mangibang bansa. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Sa edad na 22, nagdesisyon akong sumubok mag-apply bilang e-pair sa Europa. Ayaw sana ni nanay. Anak, sigurado ka ba dyan? Ang layo mo sa amin, sino ang mag-aasikaso sa'yo doon? Nanay, alam ninyo naman po na wala tayong ibang choice. Kailangan ko po talagang sumugal para sa atin. Para po ito sa kinabukasan ni Ben at Sarah. Ate, kaya mo yan. Mag-aral ka doon ng mabuti ha. Dadalawin ka namin pag may pera na kami. Hindi ko alam kung kailan, Ben, pero mangyayari yun. Pangako iyan. Huwag kang mag-alala, Mere. Kami na ang bahala kina Ben at Sarah. Mag-ipon ka doon para sa pamilya mo. Maraming salamat po, Aling Nena. Malaking tulong po kayo sa akin. Ang isang simpleng desisyon na mangibang bansa, para lang makatulong sa pamilya, ay magdadala pala sa kanya sa isang landas na hindi niya inakala. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Nakarating ako sa Netherlands. Doon, naging visiper ako sa isang pamilyang Dutch na napakabait. Nag-aalaga ako ng 2 bata, naglilinis ng bahay at nagluluto. Pero sa gabi, habang tulog na ang lahat, nag-aaral ako online. Nag-enroll ako sa isang international business course. Gusto kong maintindihan kung paano gumagana ang global trade. Pakiramdam ko, may oportunidad doon na hindi ko pa nakikita. Pinagkasya ko ang lahat ng sahod ko, ang iba ay pinapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas, ang iba naman ay iniipon ko para sa pag-aaral at sa pangarap kong negosyo. Naramdaman ko na kahit nahihirapan ako, may patutunguhan ang lahat ng sakripisyo ko. Isang araw, habang nag-email ako sa aking propesor, nakita ako ng aking amo, si Mevrouw van der Velde. Ano ang ginagawa mo, Character? Nag-aaral ka ba? Opo, Mevrouw. Nag-aaral po ako ng international business. Gusto ko pong magkaroon ng sariling import-export company balang araw. Napakagaling mo. Alam mo, ang asawa ko ay may kumpanya ng logistics. Baka gusto mong mag-intern sa kanya kapag may day off ka. Parang panaginip. Agad akong pumayag. Sa loob ng 2 taon, sa araw, G-spare ako. Sa gabi at tuwing day off, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng logistics, natututo kung paano mag-handle ng shipments, customs forms, at international regulations. Dumating ang araw na pumasok ako sa opisina ni Meneer van der Velde. Character, panahon na para umuwi ka sa Pilipinas. Ang galing mo. Alam kong may malaking bagay kang magagawa doon. Tutulungan kita. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Hindi ko inakala na mangyayari ang lahat ng ito. Bumalik si Character sa Pilipinas, dala ang bagong kaalaman at ang maliit na ipon na pinaghirapan niya. Ngayon ay may sarili na siyang import-export company, ang C. Perlas ng Silangan Trading, na nagdadala ng mga produkto mula sa Pilipinas patungong Europa,
at nag-import din ng mga specialized equipment para sa mga lokal na negosyo. Nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya sa Tondo at nakapagpaaral ng kanyang mga kapatid. Hindi na rin siya nagtitinda ng kakanin sa umaga. Ang kanyang simpleng pangarap na makatulong sa pamilya ay naging isang global enterprise. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.